Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang dystopian science, fiction action film na tinatawag na Chappie. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa malapit na hinaharap, umabot sa hindi maisip na antas ang krimen sa South Africa, kaya bumili ang gobyerno ng isang grupo ng robot na pulis na tinatawag na mga Scout. Ang mga robot na ito ay ginawa ng kumpanyang Tetraville, na nangangakong may bulletproof na guard key system ang mga Scout na nilikha ni Dian. Ibig sabihin nito, ang kumpanya lang ang pwedeng mag-update ng kanilang software at walang hacker sa buong mundo ang kayang pasukin o i-hack ang mga ito. Gumagawa rin ang Tetraville ng mas malaking remote-controlled na robot na tinatawag na Moose, na dinisenyo ng veteranong si Vincent. Tutol siya sa artificial intelligence at naniniwalang mas ligtas ang mga robot kapag may taong kumokontrol sa kanila. Isang araw sa pabrika, dinala ang Scout 22 para ayusin. Habang ginagawa ito, napansin ng engineer na palaging nasa Syra ang robot na ito tuwing ipinapadala sa field. Matapos niyang ayusin ang sirang bahagi, binuksan niya ang robot at agad na inarmasan ng Scout 22 ang sarili nito bago bumalik sa trabaho. Samantala, isang grupo ng mga magnanakaw na pinamumunuan ni Ninja ang mabilis na tumatakas palabas ng lungsod dahil hinahanap sila ng mga Scout. Matapos bumangga sa isang sasakyan, nakatakas sila at nakipagkita sa gang leader na si Hippo. Pinakuha ni Hippo sa kanyang mga tauhan ang mga armas at ang van ng grupo habang galit na galit silang pinapagalitan dahil sa kabiguan nila sa huling trabaho. Gusto ni Hippo na magbayad sila ng 20 milyon sa loob ng 7 araw, kung hindi ay papatayin niya sila. Isinubo niya ang baril sa bibig ni Ninja para pilitin siyang mangakong makukuha ang pera, sa kanya binaril ang isa sa mga magnanakaw para patunayang seryoso siya. Sa sandaling iyon, may ilang droid na nakakita sa kanila at ipinadala ang lokasyon sa mga Scout, na agad dumating sakay ng helicopter. Nagpaputok si Hippo at ang kanyang gang at gumamit ng malalakas na pampasabog, habang ang grupo ni Ninja ay tumakbo papunta sa van, pero wala pala ang mga susi. Bumaba ang mga Scout at gumanti ng putok, na ikinasugat at ikinamatay ng maraming miyembro ng gang. 2 pulis na tao ang sumali rin sa putukan at ginamit ang Scout 22 bilang panangga habang umuusad sila. Patuloy na nadaragdagan ang mga namamatay sa gang habang hinahalughog ni Ninja ang mga bangkay para hanapin ang susi ng van. Ang lalaking may hawak ng susi ay nagtangkang tumakas sakay ng kotse, pero binaril ito ng isang Scout hanggang masira. Pinaputukan ni Ninja ang helicopter at tinamaan ang makina nito, kaya napilitan itong umatras at lumipad palayo. Sinuri niya ang bumagsak na kotse at sa wakas nakuha ang susi ng van. Sinubukan ng mga pulis na pasukin ang isang lumang gusali, pero sinalubong sila ni Hippo gamit ang rocket launcher, na malubhang nakasira sa Scout 22. Pagkatapos noon, tumakas si Hippo sa bintana habang ganoon din ang ginawa ni Ninja at ng kanyang mga kasama sakay ng van. Sa kasamaang palad, nasugatan si Amerika ng bala habang sila'y tumatakas. Dahil natalo ang gang, ipinakita sa balita ang operasyon bilang isa na namang tagumpay ng mga Scout, at nagutos ang gobyerno na gumawa pa ng 100 unit. Nagreklamo si Vincent sa CEO na si Michelle dahil patuloy nitong binabawasan ang kanyang pondo, pero wala talagang interes si Michelle sa Moose. Tinawag si Dian sa repair shop, kung saan may engineer na nagtatrabaho sa Scout 22. Dahil sa pag-atake, nagdikit ang baterya sa bahagi ng dibdib ng robot, kaya hindi na ito pwedeng ayusin. Inutusan ni Dian ang engineer na i-recycle ang anumang pwedeng mapakinabangan at itapon na ang natitira. Samantala, dumating ang mga magnanakaw sa abandonadong gusali na ginagamit nilang tagwan. Habang inaalagaan ni Yolandi ang sugat ni Amerika, nakatanggap si Ninja ng tawag mula kay Hippo na nagpapaalala sa limitasyon ng oras para makuha ang pera. Pinag-usapan ng grupo kung paano sila kikilos ng hindi napapahamak, at inisip ni Yolandi na tiyak na may tao sa Tetraville na may espesyal na switch para patayin ang mga Scout, kaya kailangan muna nilang hanapin ang taong iyon. Sa mabilis na paghahanap sa internet, nalaman nila kung sino ang lumikha ng mga Scout. Samantala, ginugugol ni Dian ang kanyang libreng oras sa pagtatrabaho sa kanyang pinakabagong proyekto habang pinaglilingkuran siya ng kanyang mga robot at inaasikaso ang bahay. Matapos ang ilang oras ng pagkukod, nagawa niyang lumikha ng programang magbibigay ng artificial consciousness sa mga Scout. Sabik na subukan ito, tumakbo si Dian papunta sa opisina ni Michelle at ikinwento ang kanyang bagong imbensyon, ipinaliwanag na kaya nitong gawing mas matalino kaysa tao ang mga robot at bigyan sila ng kakayahang magsulat ng musika o tula.
Hindi interesado si Michelle dahil nasa negosyo sila ng armas at depensa, kaya tinanggihan niya ang hiling ni Dian na subukan ito. Dahil sa matinding pagkadismaya, nagpa siya si Dian na kunin ang Scout 22 at ilang gamit tulad ng guard key, na nagbubukas ng programming para sa mga update. Itinago niya ang lahat sa kanyang van at umalis ng kumpanya nang hindi man lang nasuri ng mga gwardya dahil sa kanyang ranggo. Hindi pa man siya nakakalayo ng 1 milya o 2, hinaranggan na ng grupo ni Ninja ang kalsada. Binabasag nila ang mga bintana ng van at pinilit si Dian na lumabas bago siya mawalan ng malay sa suntok. Sa tagwan ng mga magnanakaw, gin-icing nila si Dian gamit ang kaunting tubig. Sinuntok ni Ninja si Dian para pilitin siyang makipagtulungan, kaya sinubukan ni Dian na ipaliwanag na palaging nakaon ang mga scout at ang kanilang software lang ang nagsisilbing safety measure. Dahil hindi siya pinaniwalaan ni Ninja, tinutukan niya ito ng baril, pero naputol ang tensyon nang dumating si Amerika at makita ang Scout 22 sa loob ng van. Pagkatapos suriin ang robot, sinabi ni Ninja kay Dian na kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang i-program ang Scout 22 para magtrabaho para sa kanila. Binalaan sila ni Dian tungkol sa bagong software na hindi pa nasusubukan, pero nagpasya pa rin ang grupo na ituloy. Pagkatapos nito, sinimulan ni Dian ayusin ang mga sirang bahagi ng Scout 22. Pati ang baterya ay sira, kaya 5 araw na lang ang natitirang power nito. Ginamit ni Dian ang guard key para i-override ang lumang software at i-install ang bago. Nang magising ang Scout 22, para itong isang sanggol sa ugali at agad na nagtago mula sa mga tao. Nagalit si Ninja, at lalo pang natakot ang Scout 22 sa mga reklamo niya, kaya ipinadala muna siya ng iba sa kusina. Sinubukan nilang muli gamit ang mas mahinahong pananalita, at sa wakas ay lumabas ang Scout 22 at hinawakan ang kamay ni Yolandi. Naging mausisa rin ito sa relo ni Dian, at nang ibigay niya iyon, sinabi ng robot ang unang salita nito, "Watch." Pagkatapos, binigyan siya ni Dian ng laruan na manok para ma-distract siya, at unti-unting natutunan ng Scout 22 ang mga pangalan ng lahat. Napansin ni Yolandi na mukha itong masayang Chappy, kaya napagpasyahan niyang, Chappy, ang itawag sa kanya. Sa sandaling iyon, bumalik si Ninja at nagalit nang makitang tinuturuan nila ang robot na parang bata. Pinalayas niya si Dian at tinakat na babarilan, pero napilit siya ni Dian na kailangan siya para sanayin si Chappy. Pinayagan siyang umalis matapos mangakong babalik siya kinabukasan. Sa Tetraville, nadiskubre ni Vincent na nawawala ang guard key. Sinuri niya ang system at nalaman niyang naka-install na ang key sa Scout 22. Kinaumagahan, nakita ni Vincent si Dian sa kanyang mesa na naghahanap ng mga website tungkol sa paraan ng pagkatuto ng mga sanggol. Napansin ni Vincent ang mga sugat sa mukha ni Dian at hiniling niyang hiramin ang guard key, na aksidenteng naiwan ni Dian sa loob ni Chappy. Sinabi ni Dian na bawal sa protocol ang pagbabahagi ng key, at biglang nagalit si Vincent at itinulak siya sa mesa habang tinatakot na babarilan kung hindi niya ibibigay ang key. Nang tumanggi si Dian, biglang umatras si Vincent at nagkunwaring nagbibiro lang. Pagkatapos ng trabaho, napansin ni Vincent na iba ang direksyong tinahak ni Dian kaya sinundan niya ito. Sa tagwan, paikot-ikot si Chappy at hinahawakan ang iba't ibang bagay para matuto. Nakita siya ni Ninja na nanunood ng balita at pinaalalahanan siyang dapat ay nagtatrabaho siya para sa grupo, kaya tinuruan niya si Chappy gumamit ng baril. Takot na takot ang robot at pamalya ang putok nito, na lalong nagpainis kay Ninja. Bago pa siya tuluyang magalit, pinigilan siya ni Yolandi at ipinaalala na kailangan munang turuan si Chappy ng mga basic. Sinimulan ni Yolandi na ipakita kay Chappy ang iba't ibang bagay at ituro ang mga salita, at di nagtagal ay ikinagulat niya nang magsimulang gamaya si Chappy ng buong pangungusap. Tinawag nito si Amerika sa pangalan niya, pero si Yolandi ay tinawag niyang, Mommy. Sumali rin si Amerika sa pagtuturo, kaya nagsimulang ulitin ni Chappy ang mga mura at banta para magtunog mas, gangster. Nang dumating si Dian, labis siyang nadismaya nang marinig si Chappy na magsalita at kumilos na parang kriminal, kaya pinanggako niya ito na hindi gagawa ng anumang ilegal. Pagkatapos, nag-isip siya ng iba't ibang aktibidad para pasiglahin ang isip ni Chappy, tulad ng pagbabasa ng libro at pagpipinta. Nasaksihan ito ni Vincent, at napagtanto niya kung nasaan ang key, kaya umalis siya habang nagbabalak ng susunod na gagawin. Nagpractice si Chappy sa pagpipinta at nakagawa ng perpektong drawing ng isang kotse. Naputol ang maayos na sandali nang dumating si Ninja, itinulak si Dian sa lupa at sinipa-sipa dahil ginagawa niyang mahina si Chappy.
Hinugot pa niya ang baril, pero tinulak siya ni Yolandi para pigilan siyang patayin si Dian, na agad namang tumakas sakay ng van niya. Sinubukan ni Yolandi na ipaliwanag kay Ninja na parang bata lang si Chappie, pero naputol ang pagtatalo nila nang makatanggap si America ng tawag tungkol sa posibleng trabaho. Dahil gustong pabilisin ang pagsasanay kay Chappie, dinala siya ni Ninja at America sa base ng ibang gang at iniwan doon. Akala ng gang ay isa siyang ordinaryong scout, kaya agad nila siyang inatake sa pamamagitan ng pagbato, paghampas ng tubo, at pagsunog sa kanya. Gayunpaman, tumanggi si Chappie na ipagtanggol ang sarili dahil sa pangako niya. Nang magkaroon siya ng pagkakataon, tumakbo siya palayo. Makalipas ang ilang sandali, patuloy pa ring sinusubukan ni Chappie na makabalik sa base. Umupo muna siya sa isang bato para magpahinga, at may lumapit na asong gala, kaya hinaplos niya ito. Bigla siyang pinalibutan ni Vincent at ng kanyang mga tauhan, na natunton siya gamit ang tracking system ng kumpanya. Tinamaan siya ni Vincent ng isang electronic device at agad na nag-shutdown si Chappie. Nagising siya kalaunan sa truck ni Vincent at sinubukang pumiglas, kaya gumanti si Vincent sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang braso. Binuksan ni Vincent ang panel sa ulo ni Chappie at inalis ang key habang sinasabing hindi siya tunay na tao kundi puro cable lang. Dahil wala na siyang silbi, handa na sana niyang putulin pati ang ulo ni Chappie. Lumaban si Chappie ng mas malakas at nagawang itulak palayo ang mga lalaki, kaya, nagkaroon siya ng pagkakataong tumalon palabas ng truck. Pinagbabaril siya ng mga tauhan ni Vincent at lalo pang nasira ang kanyang katawan, pero hindi siya tumigil sa pagtakbo. Napagpasyahan ni Vincent na pabayaan na lang siya dahil wala na siyang silbi. Sa bandang huli, nakabalik si Chappie sa base at agad siyang nilinis ni Yolandi habang sinisigawan si Ninja at sinisisi siya sa kalagayan ng robot. Inayos naman ni America si Chappie gamit ang mga lumang pyesa at binigyan siya ng bagong braso. Noong gabing iyon, binasahan ni Yolandi si Chappie ng libro tungkol sa itim na tupa, at itinuro sa kanya na may kaluluwa siya sa loob, na mas mahalaga kaysa sa mga mekanikal na bahagi na pwedeng palitan araw-araw. Kinabukasan, bumili si Dian ng baril. Samantala, naglalaro si Chappie ng isang manika at kunwari ay si Yolandi ito na tinatawag siyang special. Sa sandaling iyon, nakita siya ni Ninja at humingi ng tawad habang tinatawag ang sarili na Daddy, pero pinabagsak din niya ang manika. Tinuruan niya si Chappie kung paano maglakad na parang gangster at muling nagalit nang tumanggi si Chappie na magpaputok ng baril. Sumingit si America at tinuruan si Chappie gumamit ng kutsilyo, sinasabing pinatutulog lang daw nito ang mga tao. Dahil naniwala si Chappie, tinuruan din nila siyang maghagis ng shuriken at gumamit ng nunchucks. Pagkatapos, binigyan nila si Chappie ng bagong pintura at ilang alahas para bumagay sa gangster na itsura. Pagkalipas ng ilang panahon, gusto ni Ninja na magnakaw ng kotse kaya sinabi niya kay Chappie na may masamang lalaki raw na unang nagnakaw sa kanila at binabawi lang nila iyon. Lumapit si Chappie sa lalaki at sinimulang sirain ang kotse hanggang sa mapunit niya ang pinto, habang pinapagalitan ang lalaki dahil isa itong magnanakaw. Kinaladkad niya palabas ng sasakyan ang lalaki at ibinato ito sa kabilang kalsada. Tinawag siya ni Ninja at America pabalik sa van at pinagalitan siya dahil sa pagsira ng sasakyan. Binigyan din nila siya ng baril at ipinaliwanag na hindi naman niya kailangang paputukin ito. Sa loob ng mga sumunod na oras, maraming kotse ang ninakaw ni Chappie para kay Ninja. Dahil iniisip ng mga driver na isa siyang scout, natatakot sila sa kanya kaya madali niyang napapaalis ang mga ito at nakukuha ang kanilang mga sasakyan. Pagkatapos nito, dinala si Chappie sa isang abandonadong gusali kung saan maraming gangster ang nanunood ng dogfight. Nang makita nila si Chappie, inakala nilang scout siya at nagtakbuhan palayo, kaya inutusan siya ni Ninja na maghintay sa may entrada. Gamit ang perang nakuha mula sa pagbenta ng mga ninakaw na kotse, bumili sina Ninja at America ng maraming armas at mga video game console. Habang naghihintay, nalungkot si Chappie nang makakita siya ng patay na aso at isa pang nakakulong sa hola. Bumalik si Ninja at ipinaliwanag na ang mga asong ito ay sumisimbolo sa buhay, mamamatay ka o lalaban ka para mabuhay. Akala ni Chappie ay immortal siya dahil robot siya, pero sinabi ni Ninja na mamamatay rin ang baterya niya sa lalong madaling panahon. Para magkaroon siya ng bago, kailangan nilang gumawa ng isang malaking heist para makakuha ng pera, at pumayag si Chappie na tumulong dahil ayaw niyang mamatay. Kinagabihan, bumalik sila sa base at naroon si Dian, na nadismaya nang makita na ganap ng naging gangster si Chappie.
Ngunit wala nang pakialam si Chappie sa opinyon niya dahil ang gumawa sa kanya ay binigyan lang siya ng maikling buhay, na para sa kanya ay isang malupit na bagay. Sa mga laboratorio ng Tetraville, ginamit ni Vincent ang key para mag-upload ng firmware na tinatawag na Genesis sa Scout System. Agad nitong pinatay ang lahat ng robot sa buong bansa, na nagdulot ng mga aksidente sa kalsada at nagbigay daan sa pagtakas ng mga kriminal. Bumagsak din si Chappie, at habang sinusubukan siyang tingnan ni Dian, dumating si Ninja at sinisi siya sa malfunction. Sinubukan niyang magsimula ng gulo, pero naglabas ng baril si Dian para pigilan siya. Dahil dito, nagawa ni Dian na isakay si Chappie sa van at dalhin siya pabalik sa kumpanya. Samantala, ipinaalam kay Hippo na lahat ng scout ay bagsak na, kaya inanunsyo niya na sa kanya na ang lungsod. Hindi nagtagal, sinakop ng mga kriminal ang mga kalsada, nagdulot ng matinding kaguluhan at pagkasira dahil wala nang pumipigil sa kanila. Ang huling natitirang scout ay bumagsak sa harap nila at sinunog ng mga kriminal. Sa istasyon ng pulisya, ang mga pulis na tao ay nagsimulang mag-armas kahit kakaunti ang kanilang karanasan. Sa laboratorio, pinapanood ni Vincent ang mga pangyayari sa balita at natutuwa siyang matagumpay ang kanyang plano. Binura niya ang Genesis para mawala ang ebidensya, pero magtatagal pa ang proseso. Sa sandaling iyon, dumating si Dian dala ang deactivated na si Chappie kaya napilitan si Vincent na magtago. Ikinakonek ni Dian si Chappie sa isang computer at nakakita ng babala tungkol sa malicious code, pero kinuwarentina lang muna niya ang Genesis para makapag-focus sa robot. Sa kabilang computer, biglang nabigo ang proseso ng pagburel. Pagkalipas ng ilang segundo, nagising si Chappie na buo pa rin ang kanyang personalidad. Gustong-gusto nang umalis ni Dian, pero habang papalabas sila, nakita nila ang robot ni Vincent at naging mausisa si Chappie. Ipinaliwanag ni Dian na ang mouse ay kinokontrol ng isang tao na may suot na helmet na nagbabasa ng iniisip nito. Nakita rin ni Chappie ang isang hindi pa tapos na scout model at gusto niya itong maging bagong katawan niya. Pero sinabi ni Dian na hindi niya maaaring ilipat si Chappie dahil higit pa siya sa simpleng data, may sarili siyang kamalayan. Narinig lahat ito ni Vincent. Galit na galit si Chappie dahil kahit ang gumawa sa kanya ay patuloy siyang pinahihirapan, kaya sinabi niyang galit siya kay Dian at ninakaw ang helmet ng moose bago tumakbong mag-isa. Habang dumarating ang mga pulis at pinalilibutan ang gusali ng kumpanya, nagmadali si Vincent na patayin ang kanyang computer bago umalis, ngunit nakalimutan niyang kunin ang key. Hindi nagtagal, nakipagkita si Dian kay Michelle, na nagutos sa kanya na ayusin agad ang problema kung ayaw niyang mapahamak. Ayon sa plano ni Vincent, sinubukan niyang kumbansihin si Michelle na ito na ang perpektong oras para gamitin ang mouse, pero wala pa ring interes si Michelle. Sa base ng gang, sinubukan ni Chappie ang helmet kay Yolandi at gumana ito ng maayos gamit ang maliit nilang computer. Pagkatapos, sinubukan niyang i-upload ang sarili niyang consciousness, pero pamalya ang unang ilang pagtatangka. Nang i-connect nila ang computer ng gang sa lahat ng video game console para sa mas malaking power, nakuha ng helmet ang mismong essence ni Chappie at lumabas ito sa screen. Ngayon, kailangan na lang ni Chappie ng pera para sa bagong katawan, kaya naghanda na siya at ang gang para sa heist. Hinaranggan nila ang isang armored car sa gitna ng highway at pinatay ni Chappie ang ilang gwardya gamit ang kutsilyo, sa paniniwalang pinatutulag lang niya ang mga ito. Matapos pasabugan ang pinto ng sasakyan, itinapon ni Chappie palabas ang iba pang mga gwardya at kinuha ang pera habang kinukunan ng mga reporter ang lahat mula sa isang helicopter. Napansin niya na ang isa sa mga gwardya ay nasasaktan sa halip na natutulog, pero bago pa niya ito maintindihan, isinakay na siya ng gang sa van para makatakas. Sa opisina ng Tetraville, sinuri ni Dian ang system at natuklasan niyang galing sa computer ni Vincent ang Genesis. Nagsimula siyang mag-iskandalo, pero naputol ito ng balita na nagpapakita kay Chappie na nagnanakaw ng pera at pumapatay ng mga tao. Matapos umalis ang galit na si Dian, tumakbo si Vincent para sabihin kay Michelle na si Dian ang nag-upload ng Genesis at may sentient robot siya, na pinatunayan niya sa pamamagitan ng balita. Dahil dito, pinahintulutan ni Michelle ang paggamit ng mouse. Ikinakonek ni Vincent ang kanyang utak sa kanyang likha at ipinadala ito para habulin si Chappie. Kasabay nito, nakita rin ni Hippo ang balita at inanunsyo na gusto rin niya ang robot na iyon. Bumalik sa gang, masaya si Chappie dahil sa perang para sana sa bagong katawan niya, pero sinabi ni Ninja na wala talagang bagong katawan at nagsinungaling lang siya para makuha ang pera.
Dahil sa matinding galit, sinunggaban ni Chappie si Ninja sa leeg at ibinagsak siya sa lupa pagdating nila sa base. Dumating din si Dian at binalaan sila tungkol sa paparating na banta habang ipinapakita kay Chappie ang isang espesyal at napakalakas na sandata na kayang makasira ng mga robot. Hindi nagtagal, dumating din si Hippo at ang kanyang mga tauhan para kunin ang pera at ang robot, kaya sinagot sila ng gang ng putukan. Sumabog ang isang matinding bar-ilan, pero ilang segundo lang ang lumipas bago dumating ang Moose. Inutusan ni Vincent ang Moose na tapakan si America hanggang mamatay ito, at pagkatapos ay hinati pa nito ang katawan niya sa dalawa, na parang naglalaro lang. Sinimulan ni Ninja na barilin ang Moose, pero walang epekto ang mga bala, kaya napilitan siyang tumakbo at magtago bago pa ay activate ng Moose ang flamethrower nito. Nagpaputok din si Hippo at ang kanyang mga tauhan laban sa Moose, kaya pinalipad ito ni Vincent at pinakawalan ang ilang cluster bomb na pumatay sa buong gang, maliban kay Hippo na nagtago sa loob ng isang tubo. Sinusubukan ni Ninja na kunin muli ang pera, kaya napilitan si Yolandi na hilahin siya papunta sa taguan. Sinubukan namang habulin ng Moose si Dian, pero tumalon si Chappie sa pagitan nila dala ang sandatang ibinigay ni Dian. Matapos idikit ang isang pampasabog sa katawan ng Moose, pinaputukan ito ni Chappie at nagawang sirain ang isa sa mga braso nito. Ngunit bago pa siya makagawa ng mas malaking pinsala, binaril siya ng Moose at nahulog ang detonator. Lumabas si Hippo mula sa pinagtataguan, kaya sabay silang nagpaputok ni Ninja sa Moose habang binasag ni Chappie ang pader para makapasok sa loob kasama si Yolandi. Nagawa ng mga lalaki na sirain ang kamera ng Moose, kaya pinalipad ito ni Vincent palayo sa putukan habang sinusubukan niya itong ayusin. Tumakbo si Dian papunta sa kanyang van para makatakas, pero hinaranggan siya ni Hippo. Sinubukan ni Ninja na tumulong, pero nagawa pa ring barilin ni Hippo si Dian. Dahil sa matinding galit, gumanti si Ninja sa pamamagitan ng pagbasag sa ulo ni Hippo gamit ang pala, habang itinago naman ni Chappie si Dian sa loob ng van. Naayos ni Vincent ang camera kaya muling hinabol ng Moose ang mga ito habang nagpapaputok. Tumakbo si Chappie para kunin ang helmet, pero tinamaan ito ng ligaw na bala at nasira, kaya nagpasya siyang pumunta sa pabrika para kumuha ng panibagong helmet at iligtas si Dian. Sinabi ni Ninja kay Chappie na umalis na siya kasama si Yolandi sakay ng van habang siya naman ang magdi-distract sa Moose. Pagkalabas ng van mula sa gusali, lumuhad si Ninja at hiniling na matapos na ang lahat. Nang papatayin na siya ng Moose, biglang tumalon palabas ng van si Yolandi dala ang espesyal na sandata at binaril ang Moose. Agad namang iniutos ni Vincent na lumiko ang Moose at barilin si Yolandi hanggang sa mamatay ito, bago pa siya maabot ni Chappie. Habang nagdadalamati si Chappie para sa kanyang ina, nakita niya ang detonator at inactivate ito upang tuluyang pasabugan ang Moose. Pagkatapos nito, dinala ni Chappie si Dian sa Tetraville at natagpuan si Vincent na nagtatangkang tumakas. Pinabagal siya ni Chappie sa pamamagitan ng paghagis ng kutsilyo sa kanyang binti, pero nakarating pa rin si Vincent sa pangunahing opisina. Nagkagulo ang mga empleyado habang patuloy na nagpapaputok si Vincent kay Chappie, pero walang epekto. Gumanti si Chappie sa pamamagitan ng paghagis kay Vincent palabas ng bintana at pader, pagkatapos ay binasag ang kanyang braso at inihagis-hagis siya sa buong opisina. Halos mamatay na si Vincent nang sabihin ni Chappie na pinapatawad na niya ito at umalis. Hindi nagtagal, pinalibutan ng mga pulis ang gusali at sinimulang buksan ang mga pinto. Dinala ni Chappie ang naghihingalong si Dian sa laboratorio at ikinonek siya sa helmet, matagumpay na nailipat ang kanyang kamalayan sa isang robot na katawan. Nais ibalik ni Dian ang pabor, kaya tumakbo siya sa computer ni Vincent at ginamit ang key para muling i-activate ang lahat ng scout. Pagkatapos, ipinadala niya ang kamalayan ni Chappie sa isang bagong katawan sa pamamagitan ng internet. Sa sandaling iyon, pumasok ang mga pulis kaya tumakbo si Dian palabas at tuwang-tuwa nang makita si Chappie sa isang bagong scout body. Pagkatapos, bumalik ang dalawa sa base at kasama si Ninja, binigyan nila si Yolandi ng isang marangal na libing. Habang inaanunsyo sa balita na ipinagbawal na ang lahat ng robot na pulis at bumalik na ang mga tao sa puwersa, natagpuan ni Chappie ang USB stick na ginamit niya sa helmet test kay Yolandi. Hinak niya ang mga makina sa pabrika at pinagawa ang mga ito ng isang magandang babaeng robot para ilipat doon ang kamalayan ni Yolandi. At bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Inosuke, Gilbert Remadavia, Nelfro Apollo, Gabriel Ramirez, John Fable Lorin, Ricky Apura,
Nibel Dash, Akari Sato from BGC, Eva Barbasa from Bacolod City Barangay Singkang Airport, Gabriel Orredo and Mika Claire Orredo from Mandaluyong City, John G. Joseph Lee from Calamba Laguna, at Margie Bautista from Dasmariñas City Cavite. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.